vehicles, hindi na tayo mag-i-import ng langis kahit saan man. No? At mayroon na tayong napakagandang batas, yung EVIDA law, na binigyan namin ang Department of Energy, napakadaming kapangyarihan para matulak, mapush itong electric vehicles. So with that, we'll talk about that later on. These are short to long-term solutions. We recognize Senator Marcoleta. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, siguro po dapat nating pasalamatan lahat ang mga department secretaries natin na nandito ngayon. At alam ko po na inihanda po nila yung mga contingency plans na talaga namang gagamitin talaga kung talagang magpipersist po ang sitwasyon na ating kinakaharap. Ngunit payagan po ninyo ako na ulitin yung pagdududa ko kung talagang ganito na po ba kalala ang problema natin. Kaya ko po naitatanong yun, Mr. Chair. Marami po akong datos na kinuha. Halimbawa po, yung ating pong fuel import, magmula po noong January 1 hanggang April 10. Ito po ay sari-sari na pong oil products. Kinuha po natin sa mga 10 bansa. Katulad po ng Korea, Saudi Arabia, UAE, China, Singapore, Japan, Malaysia, Russia, Iraq at United States. Ang total po as of April 10, Mr. Chair, January 1 to April 10, 6,844,621 barrels. Katumbas po yun, Mr. Chair, ng halos 8,653,381 liters. Ang ibig sabihin po nun, Mr. Chair, kung i-cover lang natin ang pinag-uusapan natin gasolina at saka diesel lang, yun pong 8 billion na liters na yun, 5 billion lang po ang katapat po ng gasolina at saka diesel. Ibig sabihin po, kompleto po tayo ng diesel at saka ng gasoline. Kasi po yung napakalaki po ng ating in-import. 8 billion, so ang consumption lamang po natin ng gasoline sa 3 months, halimbawa, ay 2,142 million liters. Sa diesel po, 2.9 billion na liters. So makikita po ninyo, dito po sa in-import natin sa halos 3 buwan, January 1 to April 10, 5.1 billion liters lamang po yan eh. Kaya ang tinatanong ko po, Mr. Chair, paano sumipa po yung presyo ng gasolina? At may katapat pa pong datos, halimbawa, mula po nung March 1 to March 31, Mr. Chair, sa ngayon po sa nakalap kong datos, nag-import po tayo ng diesel, March 1 at saka hanggang 31 lang po to, Mr. Chair. 951,669 metric tons. Katumbas po yun ng 657,794,174 liters. March 1 to 31. Yung gasolina naman po, ayun po yung gasolina, 657,794,174 liters. March 1 to March 31. Ang gasolina po, ang diesel naman po ay yun po, 951,000, katumbas po ng 1.1 billion liters. March 1 to 31. So kung titingnan po natin ang datos, tama po yung sinabi ng Pangulo na meron pa po tayong 50 to 60 days. Pagkatapos pong sumiklab ang digmaan, 2 buwan lamang po, sumipa na po ng mahigit 100%. Yun po yung nakabitin na dapat pong sagutin ng DOE. Paano po nangyari yun? Tingnan po ninyo yung pre-conflict price. Gasoline, Mr. Chair, 55 pesos. Ngayon po, April 10 na itong kinuha ko, 101
0.16 per liter or 102% increase. Sa diesel po, pre-conflict 60 pesos. As of April 10, 161 pesos or an increase of 168%. Base po sa datos ng importation, kompleto pa po tayo. Paano nyo po i-reconcile itong mga datos na ito? Kaya po, muli ko po sanang ipaalala, Mr. Chair, nung nakaraan pong hearing, March 25, nag-submit po ako ng independent data magmula po sa 2 refineries. Yun pong Petronas tank in Singapore, ang total landed cost lamang po, Mr. Chair, is 51 pesos per liter. Yun naman pong Rotterdam Refinery po na nasa Singapore din ng mga tangke, kung CIF po, Mr. Chair, 49 pesos per liter. Pagka FOB naman po, the same refinery, Rotterdam tanks in Singapore, 45 pesos per diesel. Babalikan ko po yung sinabi ni Director Abad, kasi katabi ko po siya noon. Sabi niya sa akin po, Sen, kung totoo po yan, napakaganda po. At sabi po nung isang distinguished resource person natin, it is music to their ears. He was referring to the oil companies who were present at that time, Mr. Chair. Tama naman po eh. Bakit hindi po nila tingnan ito? Sa ngayon po, Mr. Chair, these are not only the low-lying fruits. These are the only fruits that we can pick. Kung tama naman po ito eh. It has been about 19 days from the last hearing, Mr. Chair. I'd like to believe that the DOE, even the oil companies, must have checked the validity of this data. Mamaya po, bago ako magpaalam, ibibigay ko uli po yung estimate na binabanggit po ng aking contact sa Singapore na ang landed cost po ay 61 pesos pa rin. Tumas lang po ng about 10 pesos. Pero 61 pesos pa rin. Mamaya po, iwanan ko po sa inyo, Mr. Chair. Para sa ganon, makapag-engage naman yung oil companies. Kung totoo po ito, ba't hindi po tayo bumili sa Singapore? Sana hindi pa natin pinag-uusapan ang problemang kinakaharap natin. Naawa na nga po ako sa ating mga department secretaries. Baka naman hindi ganun kalaki ang problema. Kasi sa ngayon po, hindi ko po talaga makita yung problema. Ang mga datos po, the numbers will speak for themselves. Pati nga po yung capacity natin, Mr. Chair, yung fuel storage in the Philippines. Kinuha ko po Luzon, Visayas, Mindanao. Yung sa Luzon po, yung sa Subic, SBMA, Philippine Coastal. Hindi ko na po babanggitin yung sino po yung may-ari. Ano po? Ang total po pala ng ating storage, Mr. Chair, tama naman si Secretary, 2.1 billion liters, Luzon, Visayas, Mindanao. Kung isasama po natin, Mr. Chair, yung retail infrastructure capacity po ng mga stasyon ng mga gasolina, idadagdag po natin 1.4 billion liters. Ang ibig sabihin po nun, Mr. Chair, mayroon po tayong halos 4 billion capacity po sa liters. Katumbas po ng halos 2 buwan at 8 araw. So bakit hindi po tayo mag-imbak? Nandito po yung presyong sinasuggest po sa Singapore. Kung chinek po naman natin tama, bakit po naging tahimik po yung mga oil companies? Wala pong nag-dispute sa akin. I was even trying to tell them, please dispute this data. You want me to check this? I have checked this. Kayo po, you have to prove me wrong. Kung tama po ito, ay bumili po kayo. Bakit hindi po sila nag-engage sa amin? At ibinigay ko po sa chairman yung mga datos. Inaakala ko po, sabi nga po nila, it was music to their ears. Bakit naman po, Mr. Chair, parang ako ang, it is as if I am the lone voice in the wilderness. Totoo po ito mga data eh. Secretary Abad, na-check nyo ba after 19 days kung totoo po yung mga data na present?
nung nakaraang pagdinig? Yes, yes, Mr. Chair. Actually, if we talk about Rotterdam, that's still Brent, no? And prices, ang European kasi nakapeg sa Brent prices. So, ganun pa rin kamahal. But Mr. Chair, for example, PNOC now has been buying, ang presyo niya talaga is very expensive. We buy it through, for example, the first was Petro Pacific with Sea Oil. The next one was the trader Vitol. This is an international trader. Second is Vitol, and then Trafigura we used also. The prices, Mr. Chair, are really elevated, especially yung premium transport and insurance. Pero yung product, it's ranging from $230 to $260 per barrel, Mr. Chair. At yun I'm po yung sorry, Madam pinambili. Chair. Ang sinasabi ko po, yung Rotterdam tanks in Singapore at saka yung Petronas, ito po yung pinakahuling binigay ng coordinator sa Singapore, April 10, 2026. So, April 10 siguro, Sabado lang po yata yun. Ang landed cost po ay 61 pesos. Bakit hindi po i-consider ng oil companies na doon na lang sila bumili? 61 pesos per liter. Yes, Ngayon po kasi ang presyo na ninyo ay 111 per liter. Paano po natin i-justify yun? Kung totoo po ito na na-check ninyo, bakit hindi po natin i-encourage ang oil companies na bilhin po ito? Sir, we have checked also through PNOC and Bakit po sa walang- PNOC kayo nag-check? Ang sinasabi ko po, these are independent data. Ibibigay ko uli po yung sulat po ng coordinator sa Singapore sa ating chairman at itinuturo pa nga niya rito kung paano po yung gagawin. Ito po yung kanyang sulat eh. Ang sinasabi po niya, Mr. Chair, refinery tank to vessel procedure in Jurong, Singapore. FOB tank to vessel transaction procedure. EN 590 10 ppm Euro 4 DAS diesel. Alam po ninyo ito, Director, kasi ito po yung standard specification ng diesel. Nakabisa ko na po dahil sa tagal ko na pong nire-review ito eh. Ito po yung sabi niya, alam po niyo yung step 1, meron pong step 2 rito, meron step 3. Iwanan ko po para hindi na po ako magtagal. Ang sabi po niya, April 10, 2025, FOB, $800 per metric ton. O, meron po siyang 15 idadagdag po natin ang $15 per metric ton. Shipping cost po yun. At saka yung maps ng Singapore, 1.71. Makukwenta po ninyo, 42 pesos per liter lang. Isama po ninyo lahat ng local cost natin na 19 pesos per liter. Babagsak lang po siyang 61 pesos per liter. O ba't hindi po natin bilhin yun? Ano po ang... Director Abad, sinubukan mo na ba talaga? Chinek mo eh. At nakita mo, sabi mo, maganda po. Talaga namang maganda. Bakit naman hindi? Last week, habang tayo nag-uusap, March 25, nag-average po ng 45 pesos to 50 pesos per liter. Ngayon po, ito, manageable pa rin, 60 pesos. Director Abad. Mr. Chair, we need to get the whole information because if we look at the maps for last week, the FOB, as you mentioned, is for diesel is around 228, almost $229 per barrel. Now, we need to get if this difference, kasi parang ang estimate niyo po, sir, nasa 70 plus lang $ per barrel yan. So, definitely that's it's almost the miracle amount if that is the, and that will be that will really help us if that will be the
the import price as compared to what we have now in MAPS at Director, 229. magmula nung March 25, hanggang ngayon, more than 2 weeks na po ang nakararaan. Hindi po, ibig nyo sabihin, hindi pa po nyo na-check ito? Mr. Chair, we need to get the contact number of the trader because as mentioned by the Secretary. Iniwan ko nga po yung contact sa chairman eh. Ang totoo yung, alam po ba niyo yung contact na yon? Sumulat po sa chairman, nag-o-offer po siya ng kanyang tulong sa lahat ng interesadong oil companies na direktang kumuha through vessel tank structure. Ito po, iiwanan ko na naman po itong pinakahuli, pati yung step. There are 3 steps involved kung paano ninyo sila paano kayo makakabili doon. Bakit hindi po ito muna ang pag-aralan natin? Baka ito po ang makakasave sa atin eh. Hindi ko po sinasabi na huwag natin pag-usapan ng contingency plans. Tama naman po yon. Dapat meron tayong pananggalang. Pero kung titingnan po natin, meron pa naman palang pag-asa na meron tayong kukuhanan at hindi naman pala ganito kalubha. Ayaw ko naman pag-usapan na natin ng malulubhang problema, hindi pa naman talaga dapat mangyari pala. This is the whole point, Madam Secretary. Yes, Mr. Chair. We'll get the bureau to get the data and talk to the oil companies, Mr. Chair. So, Mr. Chair, for the record, I am again submitting to you the steps provided by the contact in Singapore, including the Step 4 Importation Cost Model to the Chair, na ngayon po ay $800 per metric ton. Katumbas po ng, kung isasama po ng landed cost ay 61 pesos per liter lang. Hindi po kagaya ng ibinebenta na po ngayon sa atin na mahigit na pong 120, 130 pesos per liter. Salamat po, Mr. Chair. I think Senator Marcoleta, can you flash that earlier? Nakita ko sa screen yung contact person. Pwede ba nating i-ano yung sa screen para makita po ng lahat yung ComSec screen? paki-flash nga. Marami pang ganyan. Yeah, no. I think this is the... please take note, Director Abad, itong Pent Alpha Enterprises PTE Limited in Singapore. Si Mr. Wayne Houghton, authorized representative. Take note. But the committee will... let me direct the committee secretary to furnish the Department of Energy this letter given to us by Senator Marcoleta. And also this slide too, Mr. Chair, para makita po nila yung price as of April 10. Right. Ayan po. Mache-check po ninyo dyan. Thank you, Senator Marcoleta.